Dalawang Chinese national ang kinidnap sa magkahiwalay na lugar. Isa sa mga biktima ay babae na minolestya at kinuryente pa raw ng mga umano'y kidnapper na Chinese din. May report si John Consulta. Ayun no, doon sa kabila. Ayun, binuksan niyo yun. Walang kawala sa mga tauhan ng Binyan Police ang tatlo umanong kidnapper na Chinese nang salakay ng isang bahay. Reklamo ng nakatakas na biktimang Chinese. Dinukot siya ng mga suspect noong Lunes nang pumunta siya sa isang inakala niyang business meeting sa isang hotel sa Parañaque. Sa loob ng 4 na araw, sinasaktan daw siya ng mga kidnapper dahil hindi siya makapagbigay ng 2 milyong piso. Slap face and head to the right here. And use that what's that is the electric electric. Tinutukan daw siya ng baril para tawagan at mangutang sa ilang kaibigan niyang Chinese. 1.2 million pesos ang nakuha ng mga suspect, pati raw ang luxury car ng biktima. No, Slap, no, no, ask for money, no, her. no. What about you? Money, you ask money from her. You kidnap her. Kidnap. No, No? no, What about you? This one? No? no. Do you know her? You don't know her? Suspect ang kapitbahay sa kondo ng biktima na si Yang Gubing na nang molestya rin daw sa babae. Patong-patong na reklamo ang haharapin ng mga suspect. Isang kinidnap na Chinese national ang nasagip naman ng PNP anti-kidnapping sa Muntinlupa. Nakagapos ang paa at nakaplaster ang bibig ng biktima. Base sa investigasyon, tila sinundan ng mga kidnapper ang biktima mula sa isang hotel sa Parañaque at nang nasa bandang Central Luzon na, dinukot siya. Nagdedemand po ng 3.5 million po yung mga kidnappers. Agad na nahuli ang tatlong suspect kabilang ang mismong driver ng biktima. Immediately dispatch personnel to conduct tracking and operation doon sa area. Maaaring na-profile niya, no? Being the driver, na-profile niya yung kakayanan nung boss niya. And then, natukso siya. Isang tinitingnan nating anggulo, no? Kung may involvement itong mga arrested Filipino kidnappers na ito sa mga previous cases namin na na-handle at saka dito sa mga currently na hinahandle pa namin. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng biktima at mga suspect. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagtalaga na si Pangulong Marcos ng bagong kalihim sa Department of Agriculture, si Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr. At ang unang utos sa kanya ng Pangulo, kontrolin ang nagtataas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Bring control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Si Secretary Laurel ang papalit sa Pangulo na 1.5 taong namuno sa DA. Miyembro siya ng Private Sector Advisory Council at naging presidente ng Frabel Fishing Corporation at Agusan Power Corporation. Kababata at kaibigan din siya ng Pangulo. Base sa dokumentong mula sa COMELEC, isa rin siya sa mga pangunahing campaign contributor ng Partido Federal ng Pilipinas nang tumakbo sa ilalim nito ang Pangulo noong 2022. Nakaamba sa susunod na linggo ang buwan naman ng oil price rollback ngayong Nobyembre. Sa taya ng Department of Energy, hanggang 1 peso and 30 centavos ang posibleng tapyas sa kada litro ng diesel, 40 hanggang 60 centavos sa gasolina, hanggang mahigit piso naman ang posibleng rollback sa presyo ng kerosene. Posible pang magbago yan depende sa resulta ng trading ngayong araw. Isang lalaki ang inaresto dahil sa panggagahasa umano sa kanyang 6 na taong gulang na pamangkin. May spot report si Bernadette Reyes. Sa liblib na bahagi ng Antipolo Rizal, inaresto ang 17 anyos na lalaking ito. Makinig ka! Hindi malaman ng pulisya kung sineseryoso ba ng lalaki ang kasong rape laban sa kanya. Nakangiti siya habang ipinaliliwanag ang kanyang karapatan. Inirereklamo siya ng panghahalay sa kanyang pamangkin na 6 na taong gulang. Nakatira lang sa iisang bayang sospek at ang biktima. Pag naglalaro itong bata, minsan nilalaro nitong tsuhin niya, ayun, doon nangyayari yung...
Dahil malayo sa barangay hall at police station ang tinitirhan ng mga biktima sa bundok, sa military detachment unang nakapagsumbong ang ina ng biktima na kapatid ng sospek. Dinala na sa social welfare office ang minor de edad na sospek na patuloy namin sinusubukang makuhanan ng pahayag. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naiuwi na sa bansa ang 12 sa 4 na OFW na nasawi sa Israel. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya ni Angeline Aguirre na makita siya sa unang pagkakataon at ang kanyang mga labi. Tadali ng bangkay niya sa Pangasinan. Si Angeline ang caregiver sa Israel na hindi iniwanan ng kanyang alagang senior citizen. Inatake silang dalawa ng grupong Hamas noong October 7. Sa Gaza City naman, nadadamay sa pambobomba ang mga ospital. Puno na ng mga tao ang ospital kaya nakukulangan na rin sila sa pasilidad. May ilang doktor na sa sahig na nanggagamot ng pasyente. Nanawagan na ang Amerika ng humanitarian pause sa gulo. May 6 namang OFW ang galing Lebanon na nakauwi na rin sa Pilipinas. Voluntaryong pinapauwi ang mga Pinoy sa Lebanon dahil din sa kaguluhan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israeli troops. Para tugunan ang problema sa gutom, magbibigay ang gobyerno ng food stamps na pwedeng ipambili sa mga accredited na tindahan. Kung sino-sino ang maaring mapabilang sa walang gutom program, tinalakay sa The Mga Has interviews. Kwento nyo nga ho sa amin itong walang gutom program. Ang tinatarget natin yung poorest of the poor o yung food poor families. May 1 milyong Pilipinong na kasama sa kategory na to at yung 1 milyong Pilipino na to ay makakatanggap ng food credits kada buwan na worth 3,000 at yung 3,000 na yun nahahati yun sa 3 important na component. 50% nun ay para sa carbohydrates, so makakapili sila sa tindahan na accredited. Ano ba? Bigas, tinapay, pansit, or kung ano yung carbohydrates. 30% protein, so ano yan, baboy, baka, isda. And then 20% ay healthy fats or fiber. Hindi necessarily cash ang binibigay sa kanila, kundi food credits. Alright. Yan, Secretary Rex, paano pipiliin? Halimbawa, parang ikaw ay paborito ni Barangay Kapitan. Paano mo masasabi kung sino yung qualified at deserving? But let me clarify yan. Walang kinalaman ang mga lokal na opisyales, mayor, pababa, congressman, sa pag-identify ng beneficiaries ng kahit na 4-piece or nitong programa to. Ang ginagamit natin dito at gagamitin natin dito, yung listahanan. Yung listahanan is the national survey na pinatatakbo ng DSWD every 3 years. Minsan sasabihin ng tao, mahirap ako, ba't di ako kasali? Ang lagi naming sagot, walang listahang perpekto. Kaya nga, lahat ng programa natin, merong grievance kung tawagin, where you can report. Halimbawa, may feeling ka na mayaman naman, ba't nasa 4-piece? Or mamaari, mayaman naman, bakit nandito sa food stamp program? Pwede mong i-apila yon. Or kung alam mo na sa puso at isipan mo dapat bahagi ka dahil hirap ka sa buhay, pwede ka rin umapilan. "52 days na lang, Pasko na." Pinapasyalan ngayon ng isang bahay sa Marikina na mistulang Christmas house at isang dating kainan sa Valenzuela na may rides. Narito ang report ni Mai Bermudez. Tiyak ika'y mapapatingala dahil ang bahay na ito'y aakalain mong tala. Puno ba naman ng dekorasyon at lights kaya ramdam ang nalalapit ng Christmas night. Ito ang bahay ng pamilya Tahonera dito sa Marikina City na atraksyon tuwing magpapasko. 4 na palapag yan ng mga figurang sinlaki ng tao. Mula sa Belen, iba't ibang Santa Claus at Nutcracker, mga Christmas Angel, hanggang sa mga koleksyong mga sikat na superhero statue. Hanggang loob ng kanilang bahay, hitik sa dekorasyon. Hindi nakakapagtakang 1 buwan nila itong binuo. Marami ang nagtatanong, sabi, "Mami, bakit kayo ang agang niyong mag-decor?" Sa akin. Kasi kako, ang mister ko na nabubuhay pa, bago dumating ang kanyang birthday na October 21, gusto niya nakaayos na Christmas decor. 10 taon na nila
bilang tradisyong magpalamuti ng bahay at tumanggap ng bisitang nais magpa-picture. Bukas ito sa publiko ngayong Nobyembre mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Sa Disyembre naman mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ang dating restaurant naman na ito sa gitna ng palaisdaan na pagmamay-ari ni Tata Celo sa Valenzuela City, nagmistulang Disneyland ngayong taon para maging pampaskong atraksyon. Meron tayong mga rides na carousel, mga snacks. Isa pa, may kainan talaga tayo dito. Dito na rin yung resto natin. So, pagkakain nyo, pwede na kayo mamasyal po dito. May iba pang rides pambata, giant Christmas tree at artificial snow. Bukas ang Christmas Village mula alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. 100 pesos ang entrance fee. May Bermudez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Disco funk na may modern twist. Ganyan ang vibe ng lead track ng first solo album ni Jungkook na Standing Next to You. Kitang-kita ang suwabing galawan ng Golden Maknae ng BTS na nag-ala Michael Jackson pa. May mahigit 5 million views na ito sa YouTube. Kahit nakahiatus ang K-pop group na BTS, kilig to the max sa ARMY sa dumagsa sa Hype Inside BTS and James Jean 7 Faces exhibition sa isang mall sa Mandaluyong. Tampok dito ang BTS-inspired artworks na American artist na si James Jean. May dedication wall din at hindi mawawala ang iba't ibang pictures ng BTS. May merch shop din. Bukas ito hanggang December 3. Christmas is in the air na talaga, mga kapuso. Dahil inilabas na ang lyric video ng 2023 Christmas Station ID ng GMA Network. From Love is Us, feeling blessed naman ang mensahe ngayon. Mapapanood ang kabuuan ng Christmas Station ID sa linggo sa All Out Sundays. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pasintabi po sa mga kumakain, gulat na gulat ang isang lalaki nang makakita ng ahas sa loob ng inidoro sa tinutuluyan niyang lodge sa Texas sa Amerika. No. Nang iangat ang takip ng inidoro, nagtangkang lumabas ang ahas na yan, kaya sa takot, nagsisigaw ang lalaki. Hindi malinaw kung nasaktan ng lalaki pero iba na raw ang iniisip niya kapag nakakakita ng inidoro. Balik hardcourt ang mga koponan ng men's basketball ng NCAA Season 99. Game 1 pa lang, mainit na ang laban ng Kolehiyo de San Juan de Letran at Emilio Aguinaldo College. Nanaigang EAC Generals sa final score na 82-69. Sa Game 2, itinodo ng LPU Pirates ang kanilang revenge tour at tinalo ang Mapua Cardinals sa score na 86-82. Sa latest team standings, nangunguna pa rin ng Mapua Cardinals at LPU Pirates. Bukas ng umaga, maglalaban ng Arellano Chiefs at Benilde Blazers. Abangan naman ang tapatan ng JRU Heavy Bombers kontra Perpetual Altas sa hapon. Mapapanood ang laro live sa GTV. Naka-live stream din yan sa social media accounts ng GMA Sports at NCAA. Japanese Prime Minister Kishida Fumio nasa bansa para sa two-day official visit. Nag-alay siya ng bulaklak sa bantayog ni Jose Rizal sa Luneta kaninang hapon. Kinagabihan, ginawaran siya ng arrival honors sa Malacanang. Kapwa nagkasundo ang dalawang bansa na simulan ng negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement. We would like to strengthen our cooperation with the Philippines to maintain and strengthen a free and open international order based on the rule of law to ensure a world where human dignity is protected. While we continue to enhance our bilateral relations, I am pleased that the trilateral engagements at various fronts among the Philippines, Japan, and the United States have commenced. This started this year. I look forward to continuing this form of engagement and to expand it further to cover other equally important
aspects. Closed fishing season ng Galunggong nagsimula na. Mula November 1 hanggang January 31, 2024, bawal ang pangingisda ng galunggong sa northeast portion ng Palawan. Dahil sa limitadong supply ng fresh GG, tumaas ang presyo nito sa ilang palengke. Pagpatak naman ng November 15, closed fishing season na sa Visayan Sea para sa sardinas, herring at mackerel. At bawal na ring manghuli ng sardinas sa Zamboanga Peninsula. Paliwanag ng BIFAR, pagkakataon ito para makapagparami ang mga isda. Nag-aangkat ng hanggang 35,000 metric tons ng galunggong, mackerel, bonito at moonfish para mapunan ang supply. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung ang ilang nagka-crash sa birthday party, kinaiinisan ng isang babae, kinaaliwan ng sayawan ng isang nagdiriwang na grupo na di naman siya kilala. Ang panggulat niyang dance number pusukan sa report ni Ian Cruz. Time to celebrate. Samahan pa ng pa-dance na very great. Pero ang party dancer na yan, medyo part-time lang. Hindi kasi siya crew sa kainan. Hindi rin siya kaibigan ng nagdiriwang ng kaarawan. Lalong hindi rin siya kinuhang talent sa sayawan. Itong si Michelle Viernes kasi, customer na nag-volunteer humataw kaya everybody happy. Kwento ni Micah Perez, acting manager ni Michelle sa mga pa-surprise guesting. Naroon sila sa birthday ng isa nilang kaibigan na nauna ng sinayawan ni Michelle. At dahil natuwa sa kanila ang resto at ibang customer, pinayagan na rin siyang sumayaw sa birthday ng kabilang table. Hindi lang pala sa iisang table siya nag-alay ng surprise performance dahil may isa pang table na nabati ng magaling na paggiling. Kaya kumota itong si Michelle dahil nabigyan pa sa birong paghingi ng tip. At dinaig pati ang concert ni Tita Shawi. May nasyaron din si ate after sumayaw. Kaya sa mga nag-iisip daw ng racket, try nyo rin daw mag-volunteer sumayaw na may kaunting kulit. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.